Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, December 18, dumating ang Pangulo mula sa matagumpay na pagdalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa inilabas na statement ni Pangulong Marcos, inisa-isa nito ang mga nilahukang kabi-kabilang aktibidad sa katatapos lang na international event. Sinabi nitong natalakay sa summit ang kinabukasan ng ASEAN-Japan relations at pangangailangan ng ASEAN na magkaroon ng aktibong papel sa pagmamantine sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Binigyan din rin ng Chief Executive ang pangangailangan na itaguyod ang paggalang sa soberenya at territorial na integridad, ganun din ang pagtanggi sa banta o paggamit ng puwersa. Kasama din sa report ng Pangulo ang pagbibigay nito ng update sa progreso ng mga business commitments na nalagdaan noong kanyang nakaraang biyahe sa Japan noong Pebrero. Inilahad din ng Pangulo ang kabuoang signed investment MOUs ngayong huling biyahe at noong kanyang February trip sa Japan na kung saan aabot sa $14 billion pledges ang nakuha mula sa mga Japanese investors. Ang mga ito ay inaasahang makakalika ng 40,200 na mga trabaho ayon sa Pangulo. Martes, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pulong ng gabinete. Bahagi ng agenda sa cabinet meeting ang tungkol sa El Nino phenomenon na inaasahang matinding mararamdaman ngayong buwan hanggang sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. kay DND Secretary Gilberto Teodoro na magtukoy ng mga miyembro na makikilahok sa mga gawain sa pagbuo ng mga patakaran at ito ay upang tiyakin ang epektibong alokasyon ng mga pinagkukunan at implementasyon ng mga estratehiya upang tugunan ang mga hamon na dala ng El Nino. Pagkatapos ng cabinet meeting ay naglaan naman ng oras ang Pangulo at unang ginang Luis Araneta Marcos sa mga bata at pamilya na bumisita sa taunan tara sa palasyo ng Malacanang. Araw ng Miyerkules, December 20, bilang pagpapahalaga sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW, nakiisa si Pangulong Marcos Jr. sa OFW Family Day na ginawa sa SMX Convention Center. Dito inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang 1348 hotline na magsisilbing helpline ng mga kababayan nating OFW. Bukasan niya ito 24 oras, 7 days a week para pagserbisyoan ang mga overseas Filipino workers na hihingi ng tulong sa pamahalaan. Araw din ng Miyerkules ay nilagdaan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang 2024 National Budget. Sa kanyang budget message ay binigyan din ng Pangulo na dapat gamitin ng tama ang pondo. Sinabi nitong maiging magamit ng maayos ang budget at maiwasan ang under o overspending. Dagdag ng Chief Executive na ang pagkaantala sa implementasyon ng mga programa at proyekto ay pagkakait sa taong bayan ng kaunlaran at progreso na dapat lang maipagkaloob sa mamamayan. Kasunod pang aktibidad ng Pangulo ay ang pangunguna sa ginawang panunumpa ng 4 na direktor ng Maharlika Investment Corporation na nanumpa na sa kanilang tungkulin. Kabilang sa mga nanumpa kay Pangulong Marcos sina Asian Development Bank Officer Vicky Castillo Tan, Andrew Jerome Gan, Herman Lichauco at Roman Felipe Reyes. Huwebes, December 21, naging panauhing pandangal si Pangulong Marcos Jr. sa 88th anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Dito ay inanunsyo ng Commander-in-Chief ang pag-aaproba sa increase sa tinatanggap ng mga Medal of Valor awardee. Ang pag-aaproba, sabi ng Commander-in-Chief, ay kasunod na rin ng rekomendasyon ng Department of National Defense. Ganun pa man, hindi nabanggit ng Chief Executive kung magkano ang madaragdag sa gratuity pay ng mga Medal of Valor awardee na sa kasalukuyan ay nasa 20,000 piso kada buwan. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.